Kristiyano. Ang Kristiyano dapat up-and-down. Diba? Wala pong Kristiyano na pag ganun-ganon. Mamumuhay bukas, Kristiyano, sa gabi, iba. Hindi ganon. Walang Kristiyano na lalakad ng pagganyan. Diba? Diba? Ano ibig sabihin? Ito nasa masama, ito nasa mabuti. Ito gumagawa ng mabuti, gumagawa ng saka. Walang ganon ng Kristiyano. Walang sakang na Kristiyano. Mga hapon lang. Diba? Ang Kristiyano pag lumakad, lang sa tuwid. Sabi nga ni Pinoy, dalagdas. Tayo ba ay nasa matuwid dalagdas? Hindi natin malalakad ang matuwid dalagdas kung wala ang daan ng ating Panginoon Kristo. Ang katotohanan, ang sabi niya, minamahal ko kayo ng katotohanan. Ang katotohanan ay siya magpapalaya sa bawat isa sa atin. Marami tayong ay hindi alam sa katotohanan. Marami tayong binablind tayo ni Satanas upang hindi natin makita ang katotohanan. Ang katotohanan, ang sabi niya, pag tinanggap natin si Kristo bilang ating pagkakita, mayroon ako tayong buhay na walang hanggan. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Katotohanan na kailanman ito ay hindi masusuklian, hindi mapabayaran, na tayo pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sa Romans 6:23, sabi niya rito, for the wages of sin is death. Di ba? But the free gift of God is eternal life. Libre po ito. Kaya dapat po natin tukunin. Sabi niya, whosoever believes. Kailangan tayo manampalataya, kailangan tayo magtiwala, kailangan tayo sumunod sa Kanya. Sa Kanyang mga utos. At makikita natin ang katotohanan. Katotohanan na tayo pinalaya na ni Satanas. Pinalaya na tayo sa kamay ng kapangyarihan ni Satanas. Wala na po tayo. Hindi na po tayo mga friend ni Satan. Naintindihan po natin? Because we are now the friends of God. Kaya kung may magsasabi dyan, ay hindi, ganito pa rin ako. Ganito kasi pagkatao ko. Yes, no one can change us except the power of Jesus Christ. No one can change us, our walks, our manners, our conduct. Maski na nag-aaral tayo ng good manners ng mga high school pa tayo. Pero ganun pa rin tayo. But the Word of God has a power to change us from glory to glory to glory. Habang nandito po tayo sa lupa, unti-unti po tayo binabago ng Diyos. Kaya kung dati tayong ganitong ugali natin masama, mararamdaman nyo, ay hindi na pala ako chismosa ngayon. Ay hindi na pala ako nakikinig sa mga chismis at aking chismis. Diba? O di kaya ako marunong na ngayon magtimpi. Marunong na ako hindi magsalita ng mga bagay na katasama ng kapwa kong Pilipino. Tumutulong na po ako kusa at hindi ako naghihintay ng kapalit. Diba? Ganun po dapat tayo mga Kristiyano. Hindi yung nangingibabaw pa rin yung personalidad na kinamumuhian ng Diyos. Kaya nga, ang sabi kong sino man ang sumampalataya, siya ay makakalaya na sa kapangyarihan ng Satanas. We are not perishable anymore. Ang lahat na tumanggap sa Panginoong Kristo, sinarado na po niya ang impyerno. Naintindihan po natin? Ang tumanggap sa Panginoong Kristo ay sinarhan na ng ating Panginoong Kristo ang pintuan ng impyerno. Nasa inyo lang po kung bubuksan niyo po yan. It's your choice. Kung gusto niyong buksan at gusto niyong pumunta doon sa lugar na yun. Pero ang Diyos kailanman ayaw niya mapahamak tayo. Mahal na mahal niya tayo. Kaya itong ating pagpunta po rito ay upang maunawaan po natin bakit tayo narito sa Libya? Upang magkaroon po tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Sapagkat sa Pilipinas, ang dami-dami nga magpapahid ng salita ng Diyos pero hindi natin pinapansin. Dahil marami tayong kaabalahan, marami tayong inaasahan, marami tayong binibigyan ng halaga. Subalit dito sa Libya, iisa lang, trabaho, bahay, kaibigan. Di po ba? Wala iba. Pag nalulungkot, punta ka na Diyos. Pero kung kasama sa Diyos, sabi nga kanina, hindi niya tayo malulunod kung tayo dadaan sa maraming problema na ilog na ating dadaanan. Kung tayo man ay nakakaranas